District. Gago tayo kung kakausap dyan. Meron na naman. May bago. May app na. Meron. Okay, background music natin, Bini eh. Bini Malapitan. Ano? Ha? Ito, hindi ko siya kilala, pero ito, office mate ko dati. Hindi ako yan. Saan yung bird picture? Hello again. Good day. O Sir Jay, saan tayo pupunta ngayon? Pupunta tayo sa buwan. Pupunta kami ngayon sa Right. sunset location na. Sa Malapatan, sa Malupit Sarangani also. province. Sarangani. Shout out! Sarangani. What's up? What's up, Pilipinas? In Soc-Sargent region. It's an independent city, meaning hindi siya part ng any of the province. Like Metro Manila. Like, ano ba example? Metro Manila. Like, for example, Dagupan. Dagupan City is part of Pangasinan. Correct. Yeah. Itong General Santos, geographically, it is part of South Cotabato, but it is not, hindi siya hawak ng South Cotabato. Independent city siya. Administered independently. Sir Jay, pwede tagal yung music? Ayaw nga. Maka-copyright ako eh. Ayan, sige. Ayan. Tapos, ang General Santos, hindi po siya yung original na nakatira dito. Hindi po siya mga Muslim. So it's a misnomer to call it a Muslim place. Ang original settlers po ng General Santos are yung Balaan people. Ano po sila? Parang relative clan, relative tribe po sila ng Tiboli na pupuntahan natin tomorrow sa Lake Cebu. So yung Tiboli at saka Balaan people, they are the parang predominant settlers talaga dito. Tapos nung 1930s, may act yung Commonwealth Republic under Manuel Quezon, yung NLSA, National Land Settlement Agency, ay nakalimutan ko na po ano yung NL. Basta yun yung task niya is to send people to less populated areas of the Philippine territory and to settle and basically magparami at mag-create ng industries doon. So noong 1930, thereabouts, just before World War II, pinadala si General Paulino Santos of the Philippine Army along with 62 other Christian settlers to go here. Ang original place po ng lugar na to is Dadiangas. Makikita niyo po sa ibang places, Dadiangas is a Balaan word for a certain tree. Protected na siya ngayon, rare na siya, hindi mo na makikita yung Dadiangas tree eh. Protected species na siya. So yun, so si General Paulino Santos, since siya yung settler nito, siya nag-establish talaga ng city. Kasi maliit na settlement lang to before ng mga Balaan tribes eh. Kaya pinangalan sa kanya ito is General Santos. Today, General Santos is the largest city in Soc-Sargent, one of the largest cities in, perhaps the largest city in South Mindanao, next only to Davao City. It is the 15th most populous city in Metro Manila. I meant in the Philippines, bigger than some of the cities in Metro Manila. Yan. Tsaka makikita ninyo, very highly urbanized na po siya. Kompleto po yung infrastructure, may airport, may seaport. Also known for may Starbucks. It's also known for tuna fishing industry. Yun po yung kaya makikita nyo po dito sa side kanina, ang daming, yun po yung papasalubong na bibili natin sa Sunday, yung frozen tuna po. Marami pong mga stores dito ng frozen tuna. Ayan. Pwede yung hand carry. Pwede. Pwede rin siyang hindi i-hand carry. Pwede i-check. Pero na po, may styrobox. Pero I think, mas maganda i-check in. Check it. Pero Jay, we're only allowed one luggage. Yun lang. Yun lang. Medyo hindi ako About Yun lang. 25 billion. Ang zip pack, alam ko po, one One lang. piece. One piece of luggage lang.
Or you can buy At saka extra. bawal na pong mag-tape. Dati Bawal ginagawa din nila yung is isa. nirarap nila yung ano eh. Halimbawa dalawa yung may bagay ka, may box ka na dadali. Dati, rinarap yun. Pumapayag sila ngayon, bawal na raw yun. Baka mabasa yung camera ko kung lagay ko sa Yun nga. camera pa. Although nakaano naman po yun, mga naka-styro. Hindi ka pa. Tsaka kung hindi kayo marunong magluto, wala rin kwenta. I know. Kaya hindi talaga ako bibili. Hindi ba yung luto? Hindi po kayo nagluluto katulad ng Miss Lore. Wala po nagluluto sa bahay nila. Oo. So ngayon, pupunta po tayo sa Ano kumakain? Panay gusto. Malapatan. Yun po yung name ng place. Yung Malapatan po is after ng Jensen Expert ako sa Alabel, di ba? Tapos Malapatan na. So 2 towns away from General Santos City, mga around 1 hour, mag-shoot po tayo ng mangroves, coastal mangroves. Yung unique po sa Malapatan, sabihin nyo, mangroves, marami namang mangroves sa around the Philippines. Ito po, one of the few places in the Philippines na may malalaking mangroves. Kasi usually pag makikita nyo yung mga mangroves sa Pilipinas, maliliit lang, stunted yung growth nila. Yung sa Malapatan, medyo old, parang puno talaga siya na malalaki. Tapos marami po, so we have marami tayo doon ng mga just before 4 until sunset ng 5:22, an hour and a half to explore and make compositions. So yung shoot po natin doon is coastal. Hindi ko na-check kung babagsak yung araw directly, pero parang gano'n na nga. Pwedeng yung sunset, kahit yung sky ng sunset, nandun sa likod ng mangrove. So yun yung magandang composition doon. So gagamit po kayo ng mga filters and filters para makapag-low exposure. Siyempre kailangan naka-tripod. Pa ba? Okay, mapapansin niyo po sa General Santos. Sir, huwag niyo nang huwag niyo nang Bakit? Ano yun? Ano yun? kasi trivia na to eh. Okay lang. Huwag na. A small, not I won't say small, but mas maraming Christian sa Mindanao Ito kaysa lang sa short good Muslim. Yung mga Muslims po kasi, mga Muslim Ah, natin buti na na yun kapatid, yung concentrated short- pa sila sa few provinces like Lanao, sa pictures. Maguindanao, Mm. siya ba Mm. Maguindanao? Yeah. Nandun pa rin, hindi pa Ano rin yung sa taas maalis. ng ano? Cotabato. Cotabato, Cotabato may pagka-Christian na rin. Sa Buanga. Mas maraming Muslim sa Cotabato. Eh yung ano, Sultan Kudarat, yan, Muslim din yun. Pero the rest, like Surigao, CDO, Cagayan de Oro, Bukidnon, Davao, Jensan, these are all very Christian. At hindi rin po hindi rin po yung thinking, baka iniisip nyo, Muslim dati mga nakatira dito tapos nagpadala ng mga Christians para to displace. Hindi po ganun. Hindi po Muslims yung mga tao. Ang nangyari lang, I haven't read that far, but I know that they're like native, like yung Balaan people, and then there's like yung Sultanate of, ano nga ba yung malaking Sultanate? Sulu? Sultanate of Sulu. Basta, I'm not sure. Either one of those. Sila po yung nagki-claim din. Nagki-claim din sa lands. But, because wala rin silang manpower and the technical know-how to control land, parang wala rin nagmamanage. Walang nag-govern. Kaya the Philippine government had to step in. And I guess, nung time na yon, nung umalis yung mga Kastila at yung mga Amerikano na wala rin sila, you have to control the place. You have to, I would say seize, but you have to establish some form of government. Otherwise, remember nung time na yon na the South has been, may multiple claims from Malaysia. Kung hindi kasi natin kaangkinin, hindi natin unahan sa territory. Considering na ang Malaysia kasi kailan lang din naman nila nakuha yung independence nila. Mas matanda pa ang Philippines. Tsaka hindi po ako masyadong maraming alam sa history. Nag-ano lang ako. Ginugoogle ko lang din lahat yun.
Isipin nyo, professor ako ng history. Pero history buff po ako. Tsaka mahilig ako mag-question. Mag-question ng mga tinuturo sa atin sa school. Tulad ng, sila Lapu-Lapu ba? Yan naman. Sir Briggs, parang, ito nga naman. Sila Lapu-Lapu ba totoong Filipino hero? May nagsabi sa inyo na, yes, sabi Nino, there's no documents of this Lapu-Lapu guy other than the records of Picafetta, who was Magellan's scribe. Noong 2019, Kala ko ano. Kala ko ano. pasimula po nila ay nag-audition sila sa Star Hunt Academy. Oo nga. Makinig kayo mabuti, especially ka na Sir Briggs. para now you know. Pero kung yung Korean actor, Ano po kasi, yung Bini, nung nag-audition sila, ang mga nag-training po sa kanila Puro mga Koreans. So they were trained in the idol routine at idol life. Kaya magaling po sila kumanta, sumayaw, at saka mag-project na kanilang mga sarili. Sir, ano kinalaman sa tour niyan? Siya po yung pinakinggan natin ngayon. Para po pag tinanong kayo, pag naririnig nyo na sila, hindi kayo yung katulad nung yaya namin. Yaya, alam mo ba yung Bini? Ay, hindi ko po alam. Now you know. Na-lecturean ko tuloy si yaya. Hindi ka pwedeng hindi mo alam. Kailangan alam mo. Ayan. Sige lang, sa muna. Popost na ni Sir. Pwede naman iwan dito. Yes. Loren! Ayun na yung mga ibon, no? Yun, so good afternoon po and welcome to Malapatan here in the province of Sarangani. Ito pong lugar na to ay ang first stop ng ating Landscape XOS tour. At pinili ko po itong lugar na to kasi kung makikita nyo po, napakaganda ng mga malalaking bakawan, mangrove trees natin dito. Very unique po kasi sa experience ko as a landscape photographer, hindi ganito kalalaki yung mga mangrove trees. So, tsaka pag tinignan nyo sila, maganda yung parang expressive po yung form ng mga mangrove trees. So, lalo na pakita mo to, sir. Ayan. So, ito pong shoreline na to, puro po yan mangroves hanggang dun po sa dulo. So, usually pag mga ganito, tinataon natin na hintay natin yung ilaw na bumaba pa para maging mas maging soft yung light, mas maging warmer and softer in tone, perfect for landscape, coastalscape photography. Kaya tara, what's up Philippines? Pilipinas? Ulit. Kaya tara, what's up Pilipinas? Yo. Landscape tayo dito sa Soxargen. Tumalaki siya pero parang konti lang, no?
O kasi iba na naputol na eh. Hindi ko alam Ah, kung bakit pinutol. naputol o pinutol? Pwede rin kasi sir naputol. Siyempre, tanda. Pero mukhang pinutol eh, no? Oo nga. Baka endangered na rin sila. So, konti eh. I would say na medyo endangered kasi hindi rin sila common in the Philippines. Pero pinapaliguan ba to? May nagsaswimming dito? Kasi may mga... I think so. May mga ano eh. Parang pinapaupahan nila. Yes po. May mga ano. Especially po siguro pag Holy Week. Hmm. Huli ko lang. Uy, delikado. Guys, ingat kayo sa apak-apak ha. May bote. Yun may bote. May lapa pa nga eh. Hindi na tayo pwede mag-uwi, ano? Sir, explain mo tong camera na ginagamit mo. Ito ba sinasabi mo high-end? Kanina? Ito pong GFX 100S. Para lang po to sa mga may kaya talaga. So, ibig sabihin ikaw, Joke lang. may kaya ka. Di po, lang to, sponsored po ng Fuji. Ito pong GFX 100S is a medium format camera. Kumbaga, mas malaki po yung sensor niya kaysa sa mga full frame 35mm camera. Okay. Mirrorless din po siya. Yan. So, I would say more for professional photographers. So, you said mga 300K? Yes, sir. Wow. So, ito, mas ideal siya for mga professional na talaga. Yes po. Pag may mga clients ka po na kailangan ng high resolution kasi katulad nito, 100 megapixels po yung resolution niya. So, for example, in my work as an architectural photographer, I really need to use this camera because yung clients ko, especially the international ones, they also require high resolution output. For printing sa mga... Printing, tsaka for archival, gano'n. Ito ba yung pwedeng ilabas sa mga tarps? Mga Yes, for for billboard banners, work. billboards, Yes, for billboard. ganon. Of course, pang ano Actually siya. naman, ang needs naman kasi sa photography, very varied. Some people would say na, di ko kailangan ng ganun karami kasi kaya naman yan ng ganito. Pero may mga, darating din kasi sa time na may mga clients ka na magre-require, who will have that specific requirement. And of course, syempre, di ba, pag yung client mo demanding, corresponding din na ikaw, kung kaya mong i-meet yung requirement nila, you can also charge correspondingly. Di ba? Kasi pag yung client mo, magdi-demand siya, gusto ko 100 megapixels yung files, then you have the incentive na mag-charge ka rin ng mas malaki kasi kaya kong sagutin yung requirement. Pero kung depende rin sa needs nyo as you grow as a photographer, especially if you are growing your business, your photography business. Meron din namang business yung nagre-require ng mas maliit lang na files. So, it won't make sense for you to invest in gear like this. Sa akin lang naman, naging importante siya kasi dumating na ako sa point na may mga clients akong, especially the international architectural firms, nagre-require sila. And makikita mo kasi yung difference with lower resolution cameras and this one. Pagdating sa, for example, pag nag-shoot ako, kahit wide lens lang yung gamit ko, kaya ko mag-deliver ng detail shots, kahit mag-crop in ako ng mas malapit, na high resolution pa rin.
hindi ko na kailangan magdala ng additional lens or mag-take ng additional pictures na close up. Kasi even from the wide shot, I can just crop in smaller and submit detailed shots. Yun po. Pero kanina sabi mo, for professional to. Paano pag mga No, simula pa lang? Kasi kung magsisimula ka pa lang, bakit ka mag-i-invest ng ganong kalaking halaga? Anong ROI mo dun? I mean, nobody's stopping you if you have the budget. If you're a rich nepo baby, di ba? You have the inheritance or supported ka ng may sarili kang negosyo, or may sarili kang malaking kinikita mo. No one's stopping you. You can. But of course, we're discussing this from a practicality standpoint. Kaya nga, anong recommended mo? If you're a beginner, there are a lot of I would say more affordable cameras that are better suited for you at that stage of your photography journey. So, Kaya nga, ano nga recommended mo for I would start with kung sa Fuji system, probably the XT-M5, XS20, ito, yung XS20. Ayan. This is a great camera to learn photography concepts. Ayan. Start to try out different kinds of lenses. Oh. Maganda din siya for vlogging and for content creating kasi meron flip out screen, 'di ba? So, hi guys, welcome to the vlog, mga ganun. So, mare-recommend ko to for beginners. Yun yung pag talagang nagsisimula ka pa lang. Kasi pag nag-start ka mag-photography, matututunan mo yung basics, paano mag-compose, paano mag-expose, paano gumamit ng mga filters, ano yung iba't ibang klaseng lens na pwede mong isalpak dito sa camera mo. Madiscover mo rin yung ano bang mga gusto mong subject i-shoot. Sa portraits ka ba, sa landscapes ka, or yan, di ba, malalaman mo yung hilig mo. Saka ka magde-develop ngayon ng, mas kailangan ko tong ganitong gamit. And then, once you start attracting paying clients who are attracted to your particular style of doing photography, then you can level up and then you can move up the gear. Diba? Kumbaga yan ang first step. You want to buy muna. Mga ganito. Hindi na. So, yung tanong mo rin kanina, sir, kung meron pa bang bibili ng yung hindi mirrorless kasi ito mga mirrorless system, 'di ba? Sa ngayon po, lahat ng major camera brands, they are now heavily invested into their own mirrorless systems. So yung mga SLR, DSLR na yung mga mirror na cameras, medyo paano na sila? Palubog na yung araw sa kanila. Medyo lahat na naka-mirrorless technology. Kasi nga mas magaan. So it's no longer recommended na bumili na hindi mirrorless. Wala ka na rin, sir, mabibili. Wala na ring existing na, ewan ko kung meron pa, pero konti na lang sila. Ganito na talaga. All the major brands, Canon, Nikon, Fuji, they're all mirrored into the mirrorless. I would just say na Fuji is in terms of that, they are the parang pioneers. They started the mirrorless revolution. Sila ba? Yep. Talaga? Yep. Parang long before DLSR pa lang, nung nag-launch ang Fuji nung mga a little over 10 years ago, they were the first to really to be heavily promote the mirrorless revolution. Heavily promote, pero sila yung unang labas. I wouldn't know, pero we've always associated, especially in the Philippines, na yun yung thrust. Saka lang sumunod si Sony, then si Canon, then Nikon. Talaga? Kasi my first camera, ibang brand mirrorless na siya. Anong? Sony. Sumunod din na Sony, pero I would say na talaga si Fuji yung nag-push. Kumbaga siya mas ingay. Yeah. Siya yung nag-push talaga nung... Ano, sir? What's up, guys? What's up, guys? What's up, guys? Guys, mga likod na
Guys, pwede kayo sumigaw. Shout out. Sigaw nyo, what's up, Pilipinas? On the count of 3, ah. 1, 2, 3. What's up, Pilipinas? Then, yay! Gano'n. O, ulit, ha. Yay sa dulo, ah. Yay, ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. What's up, Pilipinas? Yun. Thank you. Ano yan? Ano yan? Ha? Ano ginagawa niyo dyan?